Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang hindi naman na ito nakakagulat, itong ginawa ng inyong ate ng bayan, ang kapatid di umano ng Presidente Bongbong Marcos. No? Na kung saan, ayaw niya po. No? Sabi po dito sa isang article, decline, busted, o kumbaga binasted niya, after which na siya ay idineklara na nasa slate ng admin. Diba? O ganyan po ginago o patuloy na ginagago, winawalang hiya ng atin ng bayan ninyo ang inyong Presidente Marcos. Okay, so pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo. No? Nakakatuwa po yung ating live streaming kasi minsan ay nauulit 2 beses. Kasi may nagre-request pa, mga team puyaters daw sila. Pero pag nag-live ka naman, wala naman sila. Nakatulog na. Maganda sa live stream kasi may interaction at may mga bashers. Doon sa mga bashers, mga kababayan at kaibigan. No? Kung basher kayo, pwede i-click nyo na muna mo yung thumbs down bago kayo lumabas. O bago kayo isako ng mga moderators. No? So, hindi na po kayo ma-shoutout lahat and may God bless us all. Tuloy na natin ito para mabilis tayo sa ating kwentuhan, pagbibigay ng opinion, komento at reaksyon. So, unahin po natin kasi po merong 2 personalidad dyan sa admin slate na 12 senador, no, na umayaw po sa alyansa ng mga partido. Ayaw nila. Ayaw namin sa inyo kasi mga trapo kayo. Yun ang feeling nila, no? Feeling nila they don't need the alyansa para manalo. Tatakbo daw po silang independente. Walang partidong kinikilingan kasi feeling nila mananalo at mananalo sila. So therefore, wala silang utang na loob sa mga partido. Wala sila, magiging impartial sila. Ganon. Ibig sabihin, itong mga taong ito ay confident sa sarili nila na mananalo sila. O, therefore, tuwang-tuwa ang mga opposition dyan. Yung mga opposition na nangangarap na maging senator. Pagkakataon na po nila. No? At ganun din po, yung mga ibang opposition naman. No? Hindi po senador ang tinatakbuhan nila. Party list. Kasi alam nila, yun naman, maski na may party, alam nila, tagilid sila. Kasi nangyari na sa kanila yon dati ilang beses na. Pero hindi nila makrakdown ang top 12. Kaya sabi nila, mas madaling pasukin ng party list kasi porsyentuhan lang. Makakuha ka lang ng 2 million or 100,000 o whatever iris na isinet ng COMELEC para ikaw ay magkaroon ng 1 seat sa Kongreso, okay na. O, di ba? Hindi tulad ng senador na kailangan mong kumuha ng boto, maging top 12 ka. Sa kanila, porsyento. Malaki yun. Kung sinabing, 500,000 lang na votes ng party list nyo, pwedeng maupo ang isang representante, the first nominee. O mamaya, alamin natin kung sino yan. Pero dito muna tayo sa 2 ito. Ayan, quote card po sa Impact Leadership. Unahin natin si former Senator Pampilo Lacson. Ito naman po, mahusay. Walang ano yan. No, talagang kung baga sa fiscalizer siya, no? Okay? So, ang sabi niya, I am running as an independent candidate, not being a member of political party. Make no mistake, sabi niya yan diyan sa kanyang ex account
I am proud to be of grand alliance of our country's 5 major political parties. So, hindi niya winawalang hiya yung alliance ng 5 party. Ang sabi niya, ayaw ko lang ma-involved sa mga partido na yan. No? Kaya nga sabi niya, make no mistakes. I am proud to be part of a grand alliance, pero hindi ako sasali sa mga partido nila. Ha? I have no doubt in my mind that should I win next year, President Marcos fully recognize my consistent role as a fiscalizer. Oh, di ba? Maski na party ka ng alyansang yan, na wala ka namang partido, maski na manalo ka, di sabihin lang ng presidente, congratulations. Di ba? Yung iba nga, di ba, bumaliktad ala namang pakialam ang presidente. Ang sa kanya lang, kung makakatulong kayo sa bansa, gawin ninyong tama. Hindi yung paparty kayo sa inyong may, yun ba yun? Loyalty ako dito. Ito naman si Lacson, hindi naman siguro ganun Pero ang gusto niya, wag lang siyang pumarty sa mga partido. As independent. Pero hindi niya inaalipusta, hindi niya inaalipusta yung Grand Alliance. 'Di ba? Wala lang siyang partidong gustong sapian. Okay. Ibang-iba yung statement niya sa statement nung ate ng bayan ninyo, mga kababayan. Bakit? Ha? Ito ang sabi ng ate ng bayan ninyo. Ibang-iba Quote card. Mas pinili kong tumindig mag-isa upang huwag nang malagay sa alanganin ang aking ading, upang hindi na mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Doon pa lang may parinig na. Bakit niya sinabi yan? Ha? She is shooting 2 birds in 1 stone. Kasi, pag kumampi siya doon sa Grand Alliance, titirahin yung kapatid niya at siya. Kaya ang ginawa niya, para iwas siya, umalis siya. At hindi rin magduda yung mga tunay niyang kaibigan. Sino ba ang tunay niyang kaibigan? Dito. Di ba nabatikos na nga siya nung mga vlogger nung kabila, ng mga didilis o didishit? Di ba namamangka sa 2 ilog? Nag-aalinlangan na sila sa kanya. No? Noble cause ba yung ginawa niya? Hindi. This one yung old proverb ulit, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yan si Amy. Best friends niya ang mga Duterte. Best friend din kaya niya ang China. Tingnan ninyo kung popondohan ng China si Amy Marcos. Kailangan masabi rin yan sa West Philippines di ba? Pinili kong manatiling malaya at tapat. Sigurado ka? Ikaw nga tunay na kaibigan Sino tunay mong kaibigan? Mas tapat ka pa sa tunay mong kaibigan kaysa sa pamilya mo, gunggong. Hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Really? Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan. Really? It's a lie. It's a lie. Meron kang pinapanigan. Sino? Ito, Maliban daw sa kapakanan ng bawat mamamayan. Really? Ito, Dito ka, pumapanig, kaya wag mo kaming lokohin. Isang pangbabastos, pagwawalang hiya ang ginawa mo sa kapatid mo. Wala talaga, mga kababayan. Simula't simula maupo ang kapatid niya, walang nakita ang pagtulong, pagsubaybay, pagdepensa itong ate ng bayan nyo sa kanyang kapatid. Biruin mo, pinahiya niya kapatid niya. Sinigaw ng kapatid niya, ang Pangulong Marcos, doon sa entablado, narinig ng karamihan, worldwide yan. Isa, ang ate niya, nakasama nila. Yung pala, ayaw siyang samahan ng ate niya kasi mas tapat siya sa tunay niyang kaibigan.
Hindi sa sinisave niya ang kapatid niya. Eh nung nandiyan ka nga sa mga kaibigan mong Duterte, kinakawawa pa rin ang kapatid mo eh. So what changed? Anong naiba? Wala. Yung sinasabi niyang upang hindi na malagay sa alanganin ng aking kapatid, ha? Hindi totoo yun. Wala. O nandiyan ka, tuloy na bibirahin ng kapatid mo. So therefore, ano ka? Wala ka silbi sa kapatid mo. Hindi mo mahal ang ading mo. Yang ading mo, yung sinasabi mong ading mo, buang bibig mo lang yan. Ginagamit mo lang ang kapatid mo. Pero not this time, bitch. Oo, alam na po ng sambayan ng Pilipino na ikaw bilang isang Marcos, ginagamit mo lang ang last name mo. Pero yung inuugali mo, yung kinikilos mo, hindi isang tunay na Marcos. Ginagamit mo pa ang tatay mo. Ha? Ha? Ito sabi niya, in a official statement shared, basahin ko na lang dito sa ng Impact Leadership. Hindi ko napakita. Ito, noted the difficulties of campaigning and navigating policies alone, but highlighted this as the legacy she cherishes from her father. Really? So, ibig sabihin, you can be an island. O tandaan mo pa yung sinabi, no man is an island. Baka mapagtagumpayan ni Amy o di kudos. Tignan natin. Di ba? Mangangampanya siya mag-isa? Tignan natin. Baka sasama yan sa PDP. Tignan nyo. Kung meron siyang yung kasamang mga bata ni Digong, o ano na. 'Di ba? Talaga lang ayaw mo sa kapatid mo. No? Ba't yung patahasang sinabi, sa partido mo, wag niyo akong isama diyan sa alyansa ng kapatid ko Wag na. Mapapahiya lang kayo kasi lalabas din naman ako na independent. Hindi Napaka-sinister talaga. Napaka-savage ng ginawa niyang pamamahiya sa kapatid niya. Napaka-savage ng ginawa niyang pambabastos sa kapatid niya, mga kababayan. Napakawalang hiya talagang ate. Hindi mo alam kung talagang inggitera, inggit na inggit. Ika nga ng isang ating viewer, she is the Cain, si Cain kay Abel. Di ba? Ganyan. Malaking inggit ang meron sa babaeng ito. Na kung saan pareho po sila ng tunay niyang kaibigan na si Pusit. Ayun lang yan. Isang malaking kabastusan, isang malaking pamamahiya at patuloy na walang respeto sa kanyang kapatid. Walay. Hindi niya kayang tulungan. Hindi niya kayang ipagtanggol ang kapatid niya. Sabi ko nga kanina sa LS ko, siya yung ate na sa sobrang galit doon sa sumunod sa kanya, nakita niyang binabatok-batokan, binubuli yung kapatid. Siya naman nag-a-ice cream lang. Are you done? Yan, win na tayo. Hindi niya man lang ipagtanggol yung kapatid niya. Wala Kumampi ka. Yung sumama ka dyan sa alyansang niya, no hindi, patuloy na bibirahin ang kapatid mo. Ang kinakatakot mo lang kasi yung sinasabi mo, hindi na mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Mas matimbang pa yung sasabihin ng mga kaibigan niya kaysa doon sa pamilya niya na sarili niyang dugo. O baka naman hindi mo totoong kapatid itong mga Marcoses na ito? Tama, mali. O para magkaalaman na, sabihin mo na ang totoo. Sino ang hindi tunay na Marcos sa inyong dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Yun lang. Di ba? Yun lang. Sabihin na natin kasi marami po mga kababayan ang mga nag-aalinlangan na dito kay Amy Marcos. Marcos nga ba talaga yan? O ginagamit niya lang ang Marcos? Kakaalaman. Sabi ng iba, baka pag nawala na daw po si Lola Meldy, baka magkakalabasan na. Ano lang po ang sabi diyan ng campaign manager ng bagong alyansa para sa bagong Pilipinas, si Representative Tody Tiangco. Malaki ang respeto at paghanga natin kay Tambalina, lalo na sa kanyang mga advokasya at track record sa serbisyo publiko. Naniniwala ang alyansa para sa bagong Pilipinas na sa kakayahan niyang maglingkod ng tapat sa mga Pilipino. Hindi po ako naniniwala. Tapat lang siya sa tunay niyang kaibigan. Patuloy na susuporta ang alyansa wag na.
Masisira lang kayo, wag niyo nang suportahan 'yan. No? Tama na 'yan. Okay? Wag kayong gamol, wag kayong magpaka-ipokrito. No? Kahit na suportahan niyo pa siya, she lost a lot already. Oo. She destroyed her political career. Pakita niyo mga kababayan, ang galit ninyo kay Amy Marcos. Yung mga kakandidato para kay Amy Marcos ng mga vloggers, influencer, yung mga bumabaliktad, laro-laro lang po yan. At yung mga tatanggap sa mga bumabaliktad, ay wag nyo na pong sundan yan. Wala rin pong kredibilidad yan. Kaya nga di ba sinasabi ko, uulitin ko, the old proverb, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Marami pong vlogger ngayon na ganyan. Oh, come! I welcome you, the prodigal sons. Di ba? Tingnan nyo, yung nakakapalibot sa kanilang magkakaibigan. Laro-laro po nila yan. Yung ibang vloggers dyan, ginagago lang kayo. Pinaglalaroan lang kayo. Pero, they have the same likaw ng bituka. Oo. O now, balik tayo dito. Ito naman pong mga opposition, no? Ang ginagawang tuntungan ngayon, dahil hindi sila tiyak, alam nila sa sarili nila, hindi sila makakakrak sa top 12 ng senators, ang gagamitin nila ay ang party list. Opo. Papasok sila sa party list. Oh, eto na lang po, isang quote card na lang para mabilis tayo, mga kababayan. Si former Senator De Lima at itong si Chel Jokno, papasok po sila as party list. Si De Lima, first nominee ng mamamayang liberal party list. Si Chel Jokno, siya yung first nominee ng Akbayan party list. So gagamitin nilang stepping stone para makapasok sa legislative ang party list. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, napakabilis po. No? Napakadali ng boto para dyan sa party list. May followers tong mga to . Sabi ko sa inyo, isa dyan o silang dalawa, makakapasok. May mga followers yan . Lalo na si Leila De Lima, si Chel Jokno. Suportahan lang ng pink. Ang problema lang, isang party list lang yata ang pwede nyong iboto. Kung hatiin nila yung 15 million, dalawa. O kayo, itong grupo na to, De Lima. Itong grupo na to, Chel Jokno, pasok. Baka nga, 3 seats pang makuha niyan. Hatiin nyo yung 15 million ng LP sa kapink. Tag si 7.5 million. Pasok sila sa banga. Baka 2 o 3 nominee, lahat ng nominees nila hanggang 3, pasok yan. O di ba ang bilis? Yan ang nagagawa ng party list kasi porsyentuhan lang. Tama, mali. Sige nga. Mautak. Mautak. No? Lalo na si De Lima, mautak. Ano? Yan muna ang pupuntahan niya. Magbibuild sila ng resume sa Kongreso. Now, okay lang sa akin. As long as you will be open-minded. Hindi yung no lang kayo ng no, no lang kayo ng no, ganon. Pwede kayong maging fiscalizer tulad ni ang tawag doon, ni Ping Lacson. Pero, taking account na kung mabuti naman, maganda naman yung plataforma o programa, why not support it? Yun lang naman . Wala naman problema kung makapasok kayo . Di ba ang mahalaga, tutuhanin yung sinasabi nyo. Para kayo sa bayan, hindi yung para lang sa bibig. No? Para lang sa partido ninyo. Kasi, ikaw De Lima, nagsilbi ka na sa bayan, senador ka na. Naging DOJ ka pa, nagawa mo para sa bayan. Sa bagay, nakulong ka nga naman. Yan, titingnan natin dito sa Kongreso. Itong mga to, Baka naman, si Chel Jokno, after how many failures, baka makapasok na siya. Di ba? Now, nako. Eto pa, mga kababayan, isingit na natin itong pinagpiepestahan nila, mga kababayan. Nakakahiya po. Pinagpiepestahan nila yung larawan, Yung larawan na kung saan, ayan po, tignan ninyo. Hopefully malinaw, no? Na ito daw, itong inaabot ng taong ito kay Pangulo ay isa daw pong pulburon. Yan po ay dinibank na. Hindi po yan isang pinagbabawal na gamot. Kasi ang pinagkakalat ng mga DD shit, ng mga bitter, ayan daw po ay isang pinagbabawal na gamot. At sinasabi pa nila baka yan daw po ay scripted, planted po yan
nung nagbigay. No? Yung talagang mga haka-haka nitong mga to. Minasama nyo pa yung nagbigay eh. No? Kasi bakit daw na-videohan pa? Oh, scripted talaga, planado, o whatever it is. Kung planado nyo yan, sira ulo kayo. Dapat sa Partido Federal ng Pilipinas, imbestigahan nyo yan. O sabi po ng GDM, ayun, malinaw yun ha. Galing yun sa siner ni Mami Peng. No, kasamahan po natin yan. Dito sa Global Daily Mirror, ang sabi clearer video shows PBBM receiving a lapel pin, not drugs. Ayan. Some individuals use this type of content. Ayan, alam niyo na kung sino mga nag-content yan. To spread a false narrative. When a video or photo is shared out of context, it becomes easy for some to mislead the public into believing misinformation. Even if the footage is clear, when the proper context is removed. Correct. Kitang-kita naman nila. Pero iba ang kontekstong sasabihin nila. Mamaya aanin ko sa inyo kung ano naman yung pinagsasabi nila dyan. It can easily be used to create false stories. It is simple act that is given a different interpretation due to the lack of a full story. Mga malicious nga eh. Mga salaula para lang makagain ng views. Alam nyo naman, yung ibang tao dyan, mga gullible, madaling maniwala. Ang sinasabi nila ngayon daw, mga kababayan, yung daw pin na yan, yung nakita nyo kanina, pinakita nating picture, sa likod daw niyan, nakapatong lang daw po yung pin, sa ilalim ng pin, merong droga. Mga gago talaga. Gang gago. Ibig ba sabihin, mukhang tanga naman yung magbibigay niyan. In the broad daylight, alam nilang mapipicturan sila, magda-drug dealing sila. Yung mga nagda-drug dealing nga, di ba? Sa masukol, sa madilim, sa walang tao, tapos ikaw, mag-aabot ng pinagbabawal na gamot sa presidente pa. Ang tanga namang connotation ng pag-iisip niyan. Mga kababayan, mga gunggong talaga. Di ba? Para lang makasira sa Pangulo, tama itong GDM tatanggalin ng konteksto o hindi marunong maglagay ng konteksto kasi ang gusto nila sirain ng presidente. Sinasabi nila, ayan, magpa-drug testing na. Mga gago. Na hindi nyo nga mapatunayan dito, nasaan yung droga Di ba? Maliwanag na. Napatunayan na nitong Global Daily Mirror at iba pa. Pero ang ginigiit pa rin nila, yun daw pulburon, yung sinasabi nilang pulburon, nandito daw sa likod nung pin na yan. Tingnan nyo nga malapitan tingnan ninyo. Paano ilalagay niyan? At ang tanga naman nung gagong nag-aabot na to na siya pang magiging dealer. Tulad na sinasabi ko, bakit yung mga pusher sa madilim na kanto, sa iskinita, sa walang taong makakakita, walang CCTV, tapos ito lantaran, isip-isip mga gago. Yung mga naniniwala dyan sa mga nagpapakalat ng fake news na ito na walang mai-content kasi wala hindi makapagbalangkas ng tamang balita. Hindi kayang magkomento sa mga balita. Kundi, kasi nga, pag magbigay ka ng misinformation, ng marites, gustong-gusto ng mga followers nila. Kasi mga gago Diba? Hindi marunong mag-isip, naniniwala na lang sila sa sinasabi ng mga vloggers nila. Yan, kitang-kita. Ulitin natin. Ayan, tingnan nyo ulit. Paano dyan? Nasaan dyan yung puting pulburon? Wala, Kaya kung ako sa Partido Federal o sa PCO, ikaw, Cesar Chavez, hanapin mo lahat nung naggawa ng video. Mal-information yon, Cesar Chavez. PFP, Partido Federal. Hanapin nyo tong taong to. Kung kakampi nyo yan, meron pa siyang, ito yan, may lapel pa siya. Imbestigahan ninyo kasi ano daw po yan, orchestrated para pamasamain ang Pangulo na naman. Papatunayan nila na nag-aadik ang Pangulo. Kasi yung pa rin ang naratiban nila Hanggang magkaroon ng 2028 election, baka hanggang sa wala na si Pangulong BBM, yung pa rin ang naratiban nila. Matalo yung kandidato nila, hindi. Gawa kasi ni Blengbong Bangag yan Wala nga kayong mapatunayan, Diyan pa, Paano nyo iti-twist yan? Sige nga. Matinding editing na naman yan. Para yung ginawa nyo sa deepfake video ninyo, mga walang yaka kayo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.